Tayong mga tao, likas na sa atin yan na hindi tayo marunong makontento. Laging may hinahanap, laging may kulang. Laging gustong mas maganda, mas bago, mas malupit. At ako? Wala sa bokabularyo ko yung patorpe-torpe, no? Tsaka sa itsura ko din namang to, parang di rin bagay sa akin. Ako si Gael. At oo, malaki ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hindi dahil nagyayabang ako. Ang totoo talaga niyan, bata pa lang ako hanggang sa magbinata ako. Madalas nang sinasabi ng mga tiyahin ko at kapitbahay namin na pogi at malakas daw ang dating ko. Malinis tingnan, matangkad at matikas ang tindig. Sabi pa nga ng mga kamag-anak namin, darating daw ang araw na marami akong babaeng paiiyakin. Ewan ko, pero mukhang nagkatotoo nga. Mahangin na akong mahangin, pero talagang malakas ako pagdating sa mga babae. Kahit yung pinakamahirap amuhin o ligawan, bumibigay sa mga diskarte ko. Sumasakit na nga ang ulo sa akin ng mga tropa kong si Badong at Reynan. Kasi maging sila, problemado at nadadamay tuwing magkakaproblema ako sa mga nagiging karelasyon ko. Matitinik din naman ang dalawang yon pagdating sa babae. Pero syempre, ako ang boss nila. Ganon kalupet ang appeal ko. Tsaka kung sa chicks lang naman ang pag-uusapan, hindi ako nababakante dyan. Parang matik na yan sa akin. Ang problema lang sa akin, mabilis akong magsawa. Todo effort ako sa umpisa. At kaya kong ipakita at iparamdam sa babae na interesado ako sa kanya. Na mahal ko siya. Pero pag may konting pitik lang ng problema o meron akong hindi nagustuhan o pumapasa sa standards ko, madali rin ako magsawa at bumitaw. Para ang nasa isip ko, marami naman nakapila. Ganon akong klaseng lalaki. Hanggang isang araw, parang may nakilala akong anghel na bumaba mula sa langit. Uy Gael, mamaya na yung gitara. Tara, isang game pa tayo. Ayoko na. Ang alat nyo kasama maglaro. Ang bibigat nyo, puro kayo pabuhat. Yabang, porkit laging MVP. Sige na, tara na. Makabawi lang ako. Bumaba ako ng isang level eh. Bobo ka kasi. Binakapan ka na nga, namatay ka pa rin. Sus, bawian na lang natin. Tara na, isang game pa. Ayoko. Magigitara muna ako. Ano ba kasi yan ah? May bago ka na bang chicks na haranahin? Secret. Wala nang secret sa atin tol. Alam na namin ni Reynal lahat ng kalokohan mo. Di ba Reynal? Ano kayang ginagawa ng jowa ko? Di nagre-reply eh. Uy, Reynal. Busy sa phone na. Kanina ka pa di namamansin dyan. Busy sa jowa, Badong. Huwag mong istorbohin. Sus, wala ka pa na Reynal eh. Ikaw pa nangungulit at naghahabol dyan sa jowa mo? Ba't di mo gayahin ang galawan nitong boss Gael natin? Chill lang, tamang pahabol. Ang palay nang lumalapit sa manok. Ano ba? Huwag nga kayong magulo. Uy Gael, nakikita mo ba yung nakita ko? Ano yun? Saan? Ayun oh, sa kanto. Papasok dito sa atin. Oh, bakit? Anong meron? Ayun oh, may magandang babae. Artistahin tol. Oo nga no. Ayos. Tamang-tama. Ano tol, pwede? Pwede. Pwede mapasakin. Ano ba yan Gael? Sa'yo na naman. Di ba pwedeng give chance to others? Ako naman ang unang nakakita eh. Finders keepers tol. Alam mo, kahit ibigay ko yan sa'yo at pormahan mo, di ka papatulan yan. Tignan mo, papunta na dito. Sa akin unang titingin yan. Impress ko talaga. Yabang! Pag kinausap ko pa yan, papansinin ako niyan. Tignan mo. Saan kaya yun dito? Hello ate. Dito kaya yun? Sabi dulo raw eh. Hi miss, may hinahanap ka ba? May kailangan ka? Ano lang, kasi yung bahay ni Ate Doris, alam niyo ba kung nasaan? Ah, si ate Doris. Oo, kilala ko yun. Biyanan ng pinsang ko yun, si Ate Doris. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Alam ko yung bahay niya, pwede kong ituro sa'yo. Nanakaw pa talaga ako. Wala ka pala boy eh. Talaga? Kilala mo siya? Oo,
Ikaw ba yung bagong tenant sa paupahan nila? Oo, kami ng tatay ko tsaka ng lola ko. Kukunin lang sana kasi yung susi. Magpapapasok na kasi sana kami ng mga gamit. Hindi ko siya makontak. Mukhang mabigat yung dala mo Tulungan na kita. Hindi. Okay lang, kaya ko naman. Hindi, sige na. Tulungan na kita. Pababa yung daan papunta kina Tita Doris. Baka mahirapan ka. Teka, malayo pa ba yung bahay niya dito? Oo, malayo pa. Malayo pa dito. Pagbaba mo ng kantong to, may 3 liko pa. Ate, huwag ka maniwala. Miss, wala to. Huwag mong pansinin tong lokong to. 3 liko? Naku, hindi ako pwede magtagal kasi yung mga naghahakot ng mga gamit namin, kailangan ko pang bantayan. Sige, ganito na lang. Ano ang name mo, miss? Ako? Queen. Queen yung pangalan ko. Queen. Queen. As in, Reyna. Oo. Queen. Ako naman si King. Ha? Joke lang. Gael. Ako nga pala si Gael. Nice meeting you. Inuuto ka lang yan, te. Anong sinasabi nila? Huwag mo silang pansinin. Mga baliwang mga yan eh. So, paano? Ganito na lang. Kunin ko na lang yung number mo, tapos ako na lang pupunta kay Tita Doris. Tawagan kita pag nakuha ko na yung susi, tapos idiretso ko na lang sa inyo. Sige, mas okay yon. Wala kasing kasama si tatay eh. Akin na yung phone mo. Ita-type ko yung number ko. Sige, eto. Naku, paraan. Luz, Gael, lakas mo talaga. Eto na. Sinave ko na yung number mo, Queen. Punta ko na si Tita Doris Hintayin mo na lang tawag ko. Hindi nagkamali ang mga magulang niya sa pagpili ng pangalan. Sa unang tingin mo pa lang sa kanya, alam mong hindi siya basta-basta. Mistisa, makinis, maganda rin yung tindig. Yung tipong pag dumaan sa harap mo, tatahimik ang lahat. Mapapalingon ka talaga. At syempre, ako to si Gael. Itabi nyo, ako na to. Hindi ko na pinatagal. Inaandaran ko na naman ang pangmalakasan kong mga banat at walang palya. Solid. Mabilis ang pangyayari. Naging kami. Masaya naman sa una, pero ganun talaga ako. Kapag may hindi ako nagustuhan, kahit simple na ugali lang na nakakairita, hindi ko na pinapatagal. Tsaka ayoko ng stress. Hindi ako yung tipo ng lalaking magtitiis. Sa sobrang dami nagkakandara pa sa akin, parang hindi bagay sa akin yung ganun. Hindi ko na iniisip kung ilang linggo na kami o gaano ka-sweet nung simula. Kapag tapos na, tapos na. Hindi ako yung nagpapaligoy-ligoy. Wala na akong pake sa drama, iyakan, tampuhan. Hindi na ako bumabalik pa. Basta pag nakuha ko na yung gusto ko at inartehan ako. Simple lang. Kung hindi na masaya, explore. Maraming mas maganda at mas swabe. Dun ako. At yun nga, tuloy ang ikot ng mundo. Tuloy ang laro. Nakakilala na naman ako ng panibago. At gaya ng dati, hindi ako pinahiya ng makamandag kong mga galawan. Wala pang 1 linggo, naging kami na agad. Si Yara. Mabait siya, malambing, maganda rin. Hindi nagkakalayo sa mga nauna. Kaya nung naging kami, hindi na rin nagtagal, nagsama na kami. At oo, nabuntis ko siya. Pero kahit ganun, walang masyadong nagbago sa akin. Tropahan pa rin tuwing gabi, gala pa rin pag trip ko, laro pa rin tuwing libre. Wala pa rin sa plano ko ang iwanan yung nakasanayang lifestyle ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang sarili ko na magsistay sa isang babae. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Gael. Ba't di ka nakasipot sa lakad natin kahapon? Ano ba, Queen? Di ba sinabi ko na sa'yo? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Nagka-emergency yung tropa ko na si Reynan. Kaya ayun, pinuntahan ko. Alam mo namang ganun kami magtotropa. Nagtutulungan. Si Reynan. Sigurado ka? Oo! Kasalubong ko sa terminal ng jeep kagabi si Reynan.
Nagkakwentuhan pa kami. Kung totoong may emergency siya at nagkasama kayo, edi sana nabanggit niya sa akin, di ba? Ewan ko. Hindi ko alam, ba't di niya sinabi sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Ba't ka nagsisinungaling? Wala. Wala akong tinatago sa'yo at hindi ako Nung nagsisinungaling. hindi ka nga makatingin ng diretso sa akin, no? May ginagawa ka bang kalokohan? May babae ka ba? Eto na naman tayo. Puro ka na naman duda. Kasi lagi mong ginagawa, paulit-ulit. Anong paulit-ulit na sinasabi Gael mo? naman! Huwag mo nga akong gawing tanga. Huwag mo rin akong pagbintangan. Okay, sige. Sabihin na natin nagsinungaling ako sa'yo. Sinabi kong nagpunta ako kay Reynan pero hindi. Kasi may ibang personal na problema akong inasikaso. Hindi ko na sinabi sa'yo kasi personal nga, di ba? Problema ng pamilya ko yun. Hindi ko na dapat ipaalam sa iba. Wow! Ibang tao na pala ako sa'yo ngayon. Dati sabi mo umasta na akong parang parte ng pamilya nyo. Kasi malapit mo na akong pakasalan at magiging apelido ko na ang apelido nyo. Pero yung pala, binibilog mo lang yung ulo ko? Queen naman! Ano na naman ba to? Saan mo ba gustong umabot tong usapan na to? Kung niloloko mo lang ako, tapusin na natin to. Huwag na nating patagalin pa at pahirapan pa ang mga sarili natin. Ah, so gusto mo hiwalayan na agad? Dahil hindi mo kayang tigilan yung panglalandi mo sa iba. Kaya tatapusin ko na lang. Okay. Sabi mo eh, madali lang naman ako kausap. Tingnan mo, napakadali lang talaga sa'yong tanggapin no? Ni hindi ka man lang aamin. Ni hindi ka man lang hihingi ng tawad at isa pang pagkakataon. Diyos ko, ano ba to? Teleserye? Ang drama naman. Alam mo Queen, ang gulo mo eh. Ikaw nagsimula ng away, ikaw ang makikipag-break, tapos ngayon, ako pa tong masama. Ang hirap mo namang intindihin. Sabi mong mahal mo ko. Ayoko na. Tama ka, tigilan na natin to. Lagi na lang ganito eh. Nakapagod na rin yung gantong on and off. Nakasawa na. Ayoko na. Buti naman, nakaabot ka dito sa celebration ng piyesta namin, Gael. Oo nga, Gael eh. Mula nung naging kayo ni Queen, hindi ka na nagpapakita sa amin. Wala na. Break na kami. Ha? Break na kayo? Bakit naman? Kilala niyo naman ako eh. Pag nabibisit ako sa ugali ng babae, ayoko na. Masyadong dudera, mapanghinala, ang daming tanong, nakukulitan ako. Ganon? Hoy Reynan, ikaw sira ulo ka ha. Nilaglag mo pa ako kay Queen. Aba, mali kung ginamit mo pala akong pang-alibay sa kanya. Sana kasi sinabihan mo ko para iisa tayo ng statement, no? Yan, huli ka tuloy na nagsisinungaling. Siguro, Gael, may bagong chicks ka na naman pinoporma, no? Ikaw talaga. Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung ganyan? Kung ayaw mo na sa babae, breakan mo! Huwag mong pagsabayin! Hindi niya na ako mahal. Hindi pa siya handa. Uy, sino yung babae nagmamaoy na yun? Si Katrina yan. Katrina? Tropa ng girlfriend ko yan. Sinama niya dito sa piyesta para maglibang. Pares kayo. Kakahiwalay niya lang din sa boyfriend niya. Teka, tatawagin ko ah. Uy, Reynan, ba't tatawagin mo pa? Baka mamaya madiskartehan pa yan, Gael. Huwag kang maingay, Badong. Papupuntahin ko rito si Katrina para mabigyan ng pangmalakasang payo nitong boss Gael natin. Bahala kayo dyan. Wala ako dyan ha. Katrina! Halika! Dito ka sa table namin. May kilala akong makakaintindi sa pinagdadaanan mo. Baka mabigyan ka pa ng advice. Boss Gael, si Katrina nga pala. Katrina, si Gael, tropa namin. Maraming experience saka wisdom sa pag-ibig. Marami kang matututunan dyan. Hi Katrina. Basta, upo ka muna. Naku, patay na. Pinaupo na. Ba't umiiyak ka? Hindi bagay sa magandang babae na kagaya mo ang umiiyak. Dapat sa'yo pinapatawa, pinapangiti. Ayun na nga.
Maarangkada na siya. Iba yung ano ba? Huwag ka na nga magulo. Kaya pala tuwing pag-uusapan ng paglilive-in o kasal, parang iwas na iwas siya. Yung pala, takot siya sa commitment. Wala pala siyang plano para sa aming dalawa. Hindi siya sigurado sa akin. Hindi na niya ako mahal. Alam mo, Katrina, huwag mo sayangin ang luha mo sa ganong klaseng lalaki. Talaga ba? Muntik na ako maniwala eh. Uy, Badong! Katrina, wag mo kaming pansinin dito Lasing na kasi tong isa naming tropa kaya kung ano-ano na yung pinagsasabi. Focus ka na lang dyan sa mga sasabihin ni Boss Gael. Katrina, tandaan mo, pag dumating ang lalaking para sa'yo, hindi mo ipipilit ang sarili mo sa kanya. Kusa niyang gagawin ang lahat ng bagay na deserve mo. Hindi mo kailangan madaliin ang lahat. Hindi mo rin kailangan ipagsiksikan ang sarili mo. Kasi pag mahal ka, ipaglalaban ka. Noong mga unang buwan namin ni Yara, ayos naman. Masaya, chill lang. Akala ko baka sakali ito na yung babaeng magpapatino sa akin. Pero tulad ng inaasahan, hindi rin pala ganun kadali. Kasi ganito yan. Ang love, hindi lang pala puro lambing at kilig. May kasamang effort at sakripisyo. At sa kaso ni Yara, gusto niya maramdaman yun mula sa akin. Gusto niya ako yung gumagawa ng paraan. Ako yung nagsusumikap. Pero sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganun. Sa lahat ng naging relasyon ko, ako yung nililigawan. Ako yung sinusuyo. Ako yung hinahabol. Kaya nung si Yara nagdemand na ganun sa akin, parang off. Parang hindi ako to. Lalo pa nung nagbuntis siya, mas lalong naging demanding. May mga bagay na sinunod ko naman, pero karamihan, kunwari nalilimutan ko na lang. At kapag alam kong mag-aaway lang kami sa gabi, hindi na ako umuuwi. Ayoko ng eksena. Tahimik na buhay ang gusto ko. Kaya minsan pinipili ko na lang puntahan sina Badong at Reynan. Doon na naman nagsimula yung cycle. Alam ko na yan. Pag hindi na ako masaya, gumagala na agad yung mata ko. Hanggang sa tuluyan na nga, naghanap na naman ako ng iba. Walang kahirap-hirap para sa akin na gawin yun. Sa dami ng lugar na pinag-o-auditan namin, palagi may bagong mukha. May bago na namang target. At doon ko nga nakilala si Danica. Tahimik, mahinhin, yung tipo ng babaeng hindi palaban, hindi maingay, walang drama. Saktong-sakto sa panlasa ko noong mga oras na yon. Kaya ayun, niligawan ko. Pinakitaan ko na naman ng mga galawan. At gaya ng dati, hindi ako nabigo. Naging kami na naman. Ano ba tong kasama ko sa game? Pangit kasama sa laro. Matatalo na kami. Ayan, talo na tuloy. Wisit. Ano yun? Gusto ko ng banana Q. Gusto ng banana Q ni baby. Ha? Anong banana Q? Alam mo bang 2:00 na ng madaling araw? Saan naman ako hahanap na nagtitinda ng banana Q ng gantong oras? Gumawa ka ng paraan. Kayo nga ng mga tropa mo pag nagiinuman kayo, kung saan-saan kayo nakakarating, makahanap lang ng ipupulutan nyo. Yung pulutan namin, madali lang hanapin sa mga kanto dyan pag gabi. Chicharong bulaklak, isaw, balot, napakadaling hanapin, di ba? Ay, gumawa ka ng paraan. Gusto ko nun. Gusto ko ng banana Q. Aray! Hindi ako makakatulog nang hindi ako nakakakain nun ngayon.
Ano ngang gagawin ko? Sarado pa ang palengke ngayon. Wala ring ibang mabibilhan. Kung mahal mo talaga ako, gagawa ka ng paraan. Alam mo yung tatay ko? Yan na naman tayo sa tatay niya. Nung pinaglihi ako ni nanay, lahat ginawa ni tatay para maibigay lang yung gusto niya. Kasi naniniwala sila na pag hindi nakain ng isang babaeng naglilihi ang pagkain gusto niya, baka magkaroon ng diferensya ang baby. Grabe naman. Ganun ba yun? Sige na. Hanapan mo na ako ng banana Q. Aray! Dali na. Kanina ka pa hampas na hampas ah. Gusto ko nga ng banana Q. Si nanay nga dati, pinaglihi din ako sa banana Q. Nagawa naman ang paraan ng tatay ko. Yung nanay mo ba naglilihi din ng madaling araw? Oo. 2:00 ng madaling araw? Kung kailan walang naglalako o nagtitinda na mabibilhan? Oo nga. Sa bundok pa nga kami nakatira nun eh. Pero dahil mahal na mahal ni tatay si nanay, alam mo kung anong ginawa niya? Naghanap siya ng puno ng saging. Pumita siya ng saging tapos prinito niya rin noon at nilagyan ng asukal. Kung hindi yung ginawa ng tatay ko, malamang hindi ako singganda ng Diyosa ngayon. Di wala ka sanang magandang girlfriend o mapapangasawang kaya mong ipagyabang sa buong mundo. Diyos ko po. Akala ko makakatulog na ako tapos ganito. Nagrereklamo ka? Hindi. Nai-stress lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saan ako maghahanap ng pagkain gusto mo. Buti sana kung may nagtitinda niyan sa mga food delivery. I-order na lang kita. Wala rin eh. Di ba pwedeng ibang pagkain na lang ang pagliyaan mo? So hindi ka talaga gagawa ng paraan tulad ng ginawa ni tatay? Meron. Ano? Maghanap tayo ng bus, umuwi na tayo ng probinsya nyo. Total, kanina ka patatay ng tatay. Edi puntahan natin ang tatay mo. Siya ang maghanap ng banana Q para sa'yo. Dahil naman eh! Bahala ka na, matutulog na ako. So anong nangyari, tol? Tinulugan mo na lang si Katrina kagabi? Oo, nabibwisit na ako eh. Grabe ka. Naglilihi yung tao para sa baby niya naman yun eh. Binigyan ko na lang siya ng tinapay na pinagulong ko sa asukal. Sabi ko sa kanya, imaginein niya na lang na banana Q yun. Pwede. Gumawa ka rin naman pala ng paraan eh. Tinapay na may konting asukal. Ang sakit kaya sa tenga ng pag-aalboroto niya. Parang batang nangihingi ng candy. Uy, Gael, may tumatawag sa'yo. Si Rinan to. Hello, tol. Gael, tol. Oh, ano yun? Ba't ganyang boses mo? May problema kasi. Problema? Anong problema? Di ba, malapit na yung anniversary niyo ni Katrina? Di ba, nagpagawa ka ng drawing? Yung portrait sketch ng mukha niya? Pangregalo mo sa kanya? Oh, anong meron doon? Di ba naalala mo, nagpagawa ka rin ng isa pa? Yung sabi mong ibibigay mo dun sa nakilala mong babae. Yung si ano ba yun? Si Danica? Yung kinukwento mong sa amin na nakilala mo sa branch na inaudit mo sa Bulacan? Danica? Bulacan? Oo, naalala ko na. Ano ba yan, tol? Nagka-amnesia ka na ba? Nag-send ka pa nga sa akin ng picture nun, di ba? Yung magandang chinita. Oo. Bakit? Anong problema doon? Kasi may katanghan akong nagawa, tol eh. Sorry na. Ano nga yun? Tapos na kasi yung 2 portrait. Okay na, nasa akin na. Oh, di babayaran ko sa'yo. Akala ko naman kung ano. Magkano ba? Hindi yun yung problema, tol. Ano? Nasira mo? Hindi nasira yung portrait. Ano? Diretsuhin mo na, pabitin ka pa eh. Namali ako ng send, tol eh. Ha? Paano namali ka ng send? Imbes na sa'yo ko i-send, na-send ko kay Katrina. Ha? Tol, sorry na. Pareho kasi kayo ng profile pic sa FB. Nalito lang ako. Di ko nabasa yung pangalan, sorry na. Sira ulo ka, Rinan. Kahit kailan ka talaga. Lagi mo akong pinapahamak. Dali na naman ako dyan. Gael, paano yan? Tamang hinalagat si Katrina. Kesyo raw may babae ka raw. Ipapahanap daw niya yung babae na yan at ipapahiya niya. Lagot ka raw sa kanya pag uwi.
kabukingan na nga, wala nang maraming salita. Umalis si Yara. Iniwan niya ako at ang pinakamasakit, hindi niya ako pinakilala sa anak namin. Hindi ko man lang nasilayan. Wala. Hanggang balita na lang ako. Saka ko na lang din nalaman na may kinakasama na pala siyang iba. Ang totoo, hindi na ako naghabol. Sanay na ako sa ganun. Tsaka hindi na rin bago sa akin. Ang totoo, hinihintay ko na lang talagang iwan niya ako. Kaya tinuloy ko na lang ang kung anong meron kami ni Danica. Iba siya sa lahat na naging karelasyon ko. Oo, pare-pareho silang magaganda. Pero si Danica, ibang klase to. Tahimik, hindi makabasag pinggan. Maalaga, marespeto, marunong magpakumbaba. Sa lahat ng babae na dumaan sa buhay ko, sa kanya ko unang nakita yung tipong iniisip muna ang ibang tao bago ang sarili. Kaya siguro, doon ako mas lalong nahulog. Kaya naman nang dumating yung punto na gusto na niyang tapusin lahat sa amin, hindi ako pumayag. Ayoko na. Hindi ko siya kayang bitawan. Hindi gaya ng dati. Sinuyo ko siya. Kinausap, pinangakuan. Ginawa ko lahat ng diskarte para bumalik siya. At sa wakas, bumigay din siya. Nabawi ko ulit yung tiwala niya. Nakuha ko ulit yung loob niya. Pero kahit nakuha ko siya pabalik, hindi ko rin alam kung gaano katagal bago ako ulit magsawa. Dasmabayan! Dasmabayan! Punuan na! Dasmabayan! Ay, salamat. Nakasakay rin. Akala ko aabutin na ako ng 11 PM sa pila. Saan ba may upuan? Ayun. Buti may bakante pa sa dulo. Sige po, papasok na lang ako na maaga sa office bukas, ma'am. Salamat po. Danica? Gael? Tatayo na lang ako. Danica, sandali. Huwag ka muna umalis. Iba na lang yung paupuin mo dito. Ang daming nakatayo, oh. Danica! Baka naman chance na natin to para makapag-usap. Para makapag-explain ako sa'yo na maayos. Explain? Gael, hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Malinaw na sa akin ang lahat. Wala na kami ni Katrina. Nilayo niya na rin sa akin ang anak ko. Hinabol ko siya para makipag-ayos alang-alang sa bata pero nalaman ko na may kinakasama na siyang iba. Eh baka naman naghanap na siya ng iba. Kasi hindi mo kayang harapin yung obligasyon mo sa kanya. Walang ganon, okay? At wala rin tayo, Gael. Kaya wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Danica, oo, mali ako. Hindi ko dapat ginawa yun. Nang magkagusto ko sa'yo habang kami pa ni Katrina. Pero promise, maniwala ka. Yung pagkagusto ko sa'yo, paghangalan talaga yun. Kasi ang galing mo sa trabaho. Maganda ka, mabait ka. Eh yung pinadrawing mo yung mukha ko, alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa babae? Na may ibang mukha ng babae na pinapadrawing yung boyfriend niya. Gusto ko lang talagang ibigay sa'yo yun. Humahanga talaga ako, yun lang. O tapos, yung paghanga mo ang nagpahamak sa akin. Buti na lang maayos ako makipag-usap dun sa Katrina na yun. Kasi kung hindi, baka kinaladkad na niya ako at ipinahiya sa maraming tao. Sorry, pasensya ka na. Alam mo, tama na. Ayoko ng pag-usapan niya, nakaka-stress. Pagod na nga ako sa trabaho kanina tapos ito pa yung aabutan ko sa biyahe. Alam mo, mag-resign ka na sa kumpanyang yun. Mo-overwork ka lang dun eh. Ako nga lumipat na eh. Huwag mo akong itulad sa'yo, konting problema, umaayaw na. Alam mo kaya ako lalong humahanga sa'yo eh. Ang ganda rin ng mindset mo. Tigilan mo na nga yan. Ang alin? Yung paghanga-hanga mo sa akin, hindi ko yan kailangan. O sige, ititigil ko na. Hindi na kita hahangaan. Mamahalin na lang kita. Ang corny ah. Pero natawa ka. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Alam mo, saan mo nakukuha yung mga ganyang kakornihan? Gael, hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng magulang mo o anong klaseng mundo yung kinalakihan mo. Pero, ba't ganyan? Tingin mo ba sa mga babae madali mo lang nakukuha sa mga ganyan mo? Ano ba? Feeling mo ba si Mr. Romantiko ka? Lahat ng babae kaya mong paibigin, ganun? Ewan ko. Iniisip ko rin yan eh. Hindi naman ako ganun kagwapo. Pero siguro nagsabay ang langit ng karisma at apil, nasalo ko lahat. Oh,
Alam mo, kaya ka ganyan, hindi mo pa siguro nahahanap ang katapat mo, no? Hindi ka ba natatakot sa karma? Siguro kung bibigyan ako ng chance na maging lalaki at ikaw maging babae, jojowain kita para iparanas ko sa'yo lahat ng mga pinaggagawa mo. Paiiyakin kita ng todo gaya ng ginawa mo sa mga naging ex mo. Sir, pasensya na po. Late na po ako sa job interview. Malakas po kasi yung ulan eh. Nahirapan po ako mag-commute. Okay lang. Ikaw ba si Iris Cruzada? Yung applicant for admin staff position? Yes po, Sir... Gael, Sir Gael. have a seat. Salamat po, sir. Final interview mo na to, no? Ang nag-interview sa'yo nung screening ay si Miss Garcia. Ngayon naman, ang mag-i-interview sa'yo ay si Sir Rodriguez. Kasama ako, pero hintayin na lang natin siya. On the way na rin siya dito sa office. Yes po. Excuse me lang po, sir. Pasensya na po kasi nabasa po yung printed resume na dala ko po. Paano po kaya to? Okay lang. May soft copy ka ba? Pwede mong isend sa email ko tapos iprint ko na lang. Talaga po, sir? Okay lang po? Oo naman. Ito yung email ko. Nasa calling card. Send mo na lang dyan. Thank you po, sir. Ayan, nasend ko na po. Ito na. Na-receive ko na. Iris Lopez Cruzada. Teka. Lopez ang middle name mo? Yes po, bakit po? May kilala din kasi akong Lopez din ang middle name. Actually, dalawa sila. Talaga? Alam mo naman po pag Lopez, marami talaga sa Pilipinas ang ganyan na apelyido. Sa bagay, nagkataon lang din siguro. Pero kayong mga kilala kong Lopez, pare-pareho kayong magaganda. Maganda ba talaga, sir? Tignan mo nga, para akong basang sisiw dahil sa ulan. Baka mamaya hindi ako pumasa nito. Pasa ka niyan. Pumasa ka nga sa puso ko eh. Tumagal din kami ni Danica ng mga 2.5 buwan. Akala ko, baka sakali, tuloy-tuloy na. Pero gaya ng dati, dumating na naman yung araw na nagsawa ako. Ganun talaga ako eh. Pag naramdaman kong parang wala ng bago, parang wala ng challenge, unti-unti ako nawawala ng gana. Parang hinahanap-hanap ko yung excitement, yung thrill sa panibago. Para bang may sariling rhythm na yung katawan ko na kailangan ko makuha lahat ng gusto ko. At kapag hindi ko nakuha, naiinis ako. Pakiramdam ko parang ang hina ko. Kaya ayon, dating gawi ulit. Doon ko nakilala si Iris. Sa totoo lang, sa unang tingin pa lang tinamaan na talaga agad ako. Sobrang ganda niya. Nangungusap yung mga mata, parang anghel. Tahimik, maamo, sakto lang ang tangkad, malinis manamit. Hindi siya trying hard, hindi OA. Ang lakas ng dating. At tulad ng nakasanayan, binanatan ko na naman ng mga linyang ilang ulit ko nang ginamit sa mga dati kong naging karelasyon. Hindi ko na nga kailangang baguhin yung kabisado kong mga pangmalakasan kong mga banat kasi effective pa rin naman. Walang hupas. At hindi nga ako nabigo. Hindi nagtagal, nakuha ko rin ang matamis niyang oo. Akala ko nung una, jackpot na naman ako. Panibagong panalo na naman. Akala ko kasi dati, ako yung gumagawa ng laro. Ako yung may hawak ng baraha. Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon. At wala akong kaalam-alam na doon na pala magsisimula ang malaking pagbabago sa buhay ko. Hanggang isang araw, May balik ka na. Dito tayo sa table na to. Teka, ba't ganyan yung mukha mo? Ha? Wala. Ano lang kasi. Alam ko na, kinakabahan ka, no? Siguro. Syempre, ipapakilala mo ko sa pamilya mo eh. Tapos, parang ang daming tao sa gathering na to. Na-overwhelm lang ako. Kasi nga, reunion to ng Lopez family. Mga relatives sa side ni Mama lahat ng nandito, kaya marami talagang tao.
Kaya pala. Naku, huwag kang mag-alala, babe. Sigurado naman ako na pasado ka sa kanila. Lahat ng katangian ng lalaki na magugustuhan nila para sa akin, nasa iyo na, Gael. Ay, sana nga. Ay nga pala, nasabi mo na ba sa parents mo na may anak ako? Kaya lang, hiwalay naman na kami ng nanay niya matagal na. Nagpapadala na lang ako ng sustento sa kanila. Oo naman, babe. Naikwento ko na sa kanila. Okay lang naman sa kanila as long as wala magiging problema. Tsaka hindi naman kayo kasal eh. Ang mahalaga lang naman sa kanila yung willing kang pakasalan ako. Oo nga. Oo naman babe, papakasalan talaga kita. Nag-iipon lang ako. No pressure naman, babe, no? Willing ako maghintay. Ay, babe nga pala, naikwento ko na ba sa'yo na kamukha mo yung anak ng pinsan ko? Ha? Kamukha ako? Oo, babe. Actually, nandito sila mamaya. Naku, makikita mo para kayong pinagbiyak na bunga. Talaga? Mga ilang taon yung bata? Wait lang. Ilang taon na nga ba yung pamangkin ko na yun? Gael? Katrina? Gael? Oh, Ate Queen. Nandito na pala kayo ni Ate Katrina. Gael, babe, si Ate Katrina nga pala, tsaka si Ate Queen, mga pinsan ko sila. Katrina? Queen? Walang hiya ka, Gael. Teka, anong nangyayari? Halika nga dito, Iris. Bakit? Boyfriend mo ba yan? Oo, Ate Katrina, siya yung boyfriend ko, si Gael. Iris, hindi mo kilala kung sino yung lalaking yan. Kapal lang mukha mo, Gael. Tama nga yung suspecha ni Queen umpisa pa lang na yung kinukwentong lalaki sa amin ni Iris, ikaw. Matapos mo akong lokohin? Matapos mong anakan si Ate Katrina at iwan sa ere? Ito naman ngayon, isa na naman sa mga pinsan namin ang bibiktamihin mo? Ate Katrina, Ate Queen, anong sinasabi niyo? Iris, magising ka na sa katotohanan. Karamihan sa mga ganyang segunda mano, may mga kamalasang daladala. Iiwan at paiiyakin ka lang ng lalaking yan. Gaya ng ginawa niya sa amin ni Queen. Siya ang tatay ni Jonathan. Ikaw pa nga nagsabing magkamukha sila, di ba? So, yung kinakwento niya sa akin ni Ate Queen na lalaki nanloko sa inyo, si Gael yun? Ba't hindi kaya siyang tanungin mo, Iris? Oo nga, para sa bibig niya mismo manggaling. Gael, totoo ba yung mga sinasabi nila? Iris, Iris, patawarin mo ko. Ganyan na ganyan din siya nun pag may nagawang mali. Hihingi ng sorry, mangiyak-ngiyak na parang akala mo siya pa yung kawawa. Iris, makinig ka sa akin. Oo, marami akong nagawang mga pagkakamali dati. Marami akong desisyon na hindi maganda ang kinahantungan. Pero maniwala ka, mula nung nakilala kita nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Gael na naging karelasyon ng mga pinsan mo. Iris, huwag kang maniniwala sa lalaking yan. Inuuto ka lang yan para makuha ang loob mo. At pag nakuha na niya ang kailangan niya sa'yo, babaliwalain ka na lang niya. Ipagpapalit ka na lang niya sa iba pa nagsawa na siya sa'yo. Gael, alam mo naman, mahal na mahal kita, diba? Umpisa pa lang ba alam mo na to? Na magpipinsan kami? Iris, wala akong alam. Nagulat na nga lang ako na ganito pala eh. Na pinsan mo pala yung mga ex ko. Hindi ko to ginusto. Nagkataon lang talaga. Iris, binibilog lang ng lalaking yan ang ulo mo. Sa amin ka makinig ni Queen. Sisirain lang ni Gael na yan ang buhay mo. Oo nga, Iris. Kaya ngayon pa lang tapusin mo na ang relasyon mo sa lalaking yan. Sandali nga. Sandali. Pwede ba, huwag muna kayong magsalita. Kung ano man yung sasabihin nyo, ayoko muna marinig, ha? Ang gulo eh. Family reunion yung pinunta ko. Pero hindi ko naman alam na reunion nyo pala. Ano ba gusto nyo mangyari ngayon, ha? Ipahiya ako? Maging katawa-tawa ako dito at magbukan tanga? Pero Iris... Ate Katrina, please lang, tama na. Umalis na muna kayo. Iris, Gael, ikaw rin. Iwanan mo muna ako. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Iris, saan ka pupunta? Iris! Ilang araw akong hindi kinausap ni Iris. Kinulit ko siya, chat,
tawag, kahit anong paraan para lang makuha ko ulit yung atensyon niya. Pero deadma siya. Tahimik. At nung hindi na talaga siya nagparamdam, doon na ako nagsimulang kinabahan. Nagpahinga ako. Hinayaan ko muna siya. Pero parang patagal ng patagal, yung hindi niya pagpaparamdam sa akin, hindi na ako mapakali. Nung mangyari nga yun, para ako nilamon ng lupa. Akala ko noon, baga lang yung nilalaro ko. Yung pala, gumagawa na ako ng napakalaking apoy na yun din ang susunog sa akin. Biglang nawala yung tapang ko. Kung dati, taas noo ako. Ngayon, parang hindi ko na kayang iangat ang ulo ko sa kinatatayuan ko. Lahat ng kumpiyansa ko nawala. Ang daming babae sa mundo. Pero bakit magpipinsan pa yung mga nabiktima ko? At alam kong hindi na aksidente to. Naalala ko bigla yung sinabi ni Danica noon na buti na daw wala pa ako nahahanap na katapat ko. At dun ko na napagtanto na si Iris na ngayon. Yung hindi lang basta maganda, kundi matapang. May prinsipyo. Hindi ako kayang palusutin. At higit sa lahat, alam ko kung kailan siya lalaban at kailan siya tatahimik. Sa lahat ng babaeng dumating sa buhay ko, siya lang ang minahal ko ng ganito. Siya yung unang babaeng ako yung naghabol at iniyakan ko. Tumagal ng ilang buwan, hindi na ako mapakali. Sobrang miss na miss ko na si Iris. Yun din yung unang mga buwan na nabakante ako sa babae. At walang ibang tanging laman ng isip at puso ko kundi si Iris. Para na akong mababaliw. Hanggang sa isang araw, Buti naman, pumayag ka na makipag-usap sa akin ngayon. Ilang araw na rin ako pabalik-balik dito sa apartment mo pero hindi mo ako pinagbuksan. Ano ba kasing sasabihin mo? Alam mo naman kung ano, di ba? Iris, mahal pa rin kita. Ano man yung nakaraan ko, hindi ko na mababalik yun. Ang kontrolado ko na lang, itong kasalukuyan. Yung mga pagkakamaling pwede kong magawa sa hinaharap, kaya ko pang iwasan. Iris, baka naman pwede pa tayo. Baka naman pwede mo pa akong bigyan ng second chance. Paano ako makakasigurong hindi mo ako sasaktan? Gaya ng ginawa mo sa mga pinsan ko? Alam mo ba kung anong nasa isip ko ngayon? Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na iibahin mo ako sa kanila. Na kahit naging ganyan yung nakaraan mo, kahit hindi ka makatagal sa mga nagiging karelasyon mo, pagdating sa akin magseseryoso ka na. Pagdating sa akin titino ka na, Gael. Iris, ikaw ang dahilan kung bakit ginusto kong magbago. Hindi lang para tanggapin mo ko, kundi para sa sarili ko rin. Gusto kong ibigay sa'yo yung pagmamahal na hindi mo pagsisisihan. At sa unang pagkakataon, ginusto kong bumuo ng relasyon na tatagal. Bago pa naging tayo, Gael, alam mo may mga trauma na ako dahil sa mga lalaking dumaan din sa buhay ko. Alam mo lahat ng sakit na natamo ko from my previous relationships. Kaya nung nalaman ko yung nakaraan nyo ng mga pinsan ko, alam mo ba nabuhay na naman sa akin yung mga trauma na yon? Ang dami kong what ifs. What if mangyari ulit sa akin yung nangyari sa kanila? What if hindi naman tayo mag-work kahit ipagpatuloy pa natin to? Iris, huwag mo naman hayaang diktahan ng nakaraan yung future natin. Bakit masisisi mo ba ako? Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Kahit hindi mo sabihin, kahit mas nangingibabaw sa'yo ang takot at sakit. Alam ko at nararamdaman ko, Iris, na mahal mo pa rin ako. Na sa likod ng utak mo, gusto mo pa rin ituloy natin to. Gael, hindi ganun kadali yun. Pero posible naman, di ba? Gael, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi naman ako masasaktan ng ganito kung hindi, di ba? Kahit ang daming sinasabi ng pamilya ko, ng mga kamag-anak namin, alam mong sa puso ko, ikaw pa rin yung pinipili ko. Iris! Lagi nila akong tinatanong ano raw ba yung nagustuhan ko sa'yo. Bakit kita mahal sa kabila ng lahat na nalaman ko? Alam mo kung ano yung sagot ko sa kanila?
Hindi naman dahil sa romantiko ka o malakas yung apil mo. Hindi rin dahil magaling ka magsalita at madali mong makuha yung loob ko. Gael, minahal kita kasi tuwing kasama kita nararamdaman kong mahalaga ako. Na pwede rin akong alagaan. Na pwede rin akong ipaglaban. Gael, ikaw lang yung taong nakakaalam kung ano yung mga bagay na nakakasakit sa akin. Alam mo rin yung mga maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa akin. Kaya sa kabila ng lahat, na nalaman ko, Gael, ikaw pa rin yung gusto kong mahalin kahit ano pa yung sabihin nila. Oh, edi kung ganun, ituloy na lang natin, di ba? Ano bang pumipigil sa'yo? Gael, Nakikita ko sa mga mata mo ngayon na hindi mo pa rin kaya magtiwala sa akin ng buo. Naiintindihan ko kung hindi mo pa rin ako kayang tanggapin ulit sa buhay mo ngayon. Willing ako maghintay hanggang sa maging handa ka na ulit. Hindi kita pipilitin. Irerespeto ko ang desisyon mo. At hindi rin ako hihinto. Papatunayan ko sa'yo na mahal talaga kita, Iris. Maghihintay ako. Maghihintay ako, Iris. Tinupad ko ang pangako ko kay Iris na hihintayin ko siya at hindi ako titigil hanggat hindi siya bumalik sa akin. Gumawa ako ng paraan. Bawat pagkakataong meron, sinuyo ko siya. Pinakita kong seryoso ako. Pinatunayan ko na sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko noon, binago ako ng kung anong meron sa aming dalawa. Na kaya ko na maging totoo, na kaya ko na maging tapat. Hindi ko na binilang kung ilang beses akong tinanggihan. Hindi na rin ako umasa ng mabilis na sagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Nasaktan ko siya. At siguro, tama lang na maramdaman ko rin kung paano masaktan ng totoo. Aaminin ko sa lahat ng naging karelasyon ko, kay Iris una kong naramdaman na madurog. Yung sakit na hindi lang sa puso, kundi sa buong pagkatao. Yung para bang lahat ng masasayang araw ko, kinuha niya rin nung iniwan niya ako. Si Iris ang babae na nagbabago sa pananaw ko. Sa kanya ko unang natutunan kung paano pahalagahan yung ngayon dahil yun ang magdedetermine na magiging bukas. Ngayon ko lang na-realize na gusto ko din pala ng isang buong pamilya, ng tahanan, ng katahimikan. At sa tuwing iniisip ko na wala siya habang pinaplano ko yun, para akong nauubos. Hindi ko alam kung anong meron siya na wala ang iba. Pero siguro nga, totoo yung sabi nila na kapag umikot ang mundo, hindi tayo ang lagi nasa taas. Doon ko napagtanto na hindi pala ako totoong masaya nung ginagawa ko yung mga kalokohan na yun. Dahil ngayon, napagtanto ko na ang totoong saya ay natagpuan ko ngayon sa kung paano nadudurog ang puso ko ngayon. Maliban kay Iris, pati sa mga babaeng sinaktan ko at sa batang pinagkaitan ko ng maayos at buong pamilya. Hindi na nga ako binalikan ni Iris at sobrang nanlumo ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Sa halip, ginagawa ko na lang na maayos ang trabaho ko para malibang ako at para rin sa pagsuporta sa mga pangangailangan ng anak ko kay Yara. Sa mga pangyayaring yon, doon ko na sinimulang magbago. Una, para sa sarili ko. Pangalawa, hindi pa sa ngayon siguro, pero sa taong mamahalin ko na ng tapat